Hello, hello mga ka-Excutalk! Gusto ko lang po muna mag-thank you for supporting our past episode. I'm Ira and for today's episode, ang pag-uusapan po natin is yung madalas naming katanungan. Bakit nga ba maraming Pilipino ang iwas sa dentista? Yung kahit masakit na yung ngipin, hindi pa rin nagpapatingin. And ano ang dapat natin gawin para mawala yung takot nila sa mga dental check-ups? Buti na lang at kasama natin ang isa sa aming trusted authority sa larangan ng dentistry, si Doc Joyce. Hello, Doc Joyce. Hello po. Good morning. Good morning po. Okay. Thank you for inviting me to have a small talk regarding your questions and at least parang ano na rin to, parang dental education para sa lahat. Okay. So, ayun, Doc, aminado ako dati. Takot din po ako sa dentista. Pero nabago naman na po yung pananaw ko. Okay. Kayo po, ano pong masasabi niyo sa mga tao na takot pa rin magpa-dentista? Okay. Totoo naman yan, sinabi mo. Totoo yun na maraming takot sa dentist. Why? Because pag sinabing dentist, automatically they will think of syringe or hiringilya or injection. Pangalawa, they will think of pliers or plaes na pambunot. Pangatlo, they will think na masyadong masakit. Minsan, magastos din, ganyan. So, as much as possible, wini-encourage namin, bata pa lang, pupunta na sa dentist. Una sa lahat, para ma-orient. Pangalawa, para hindi ma-traumatize yung bata. Pangatlo, para na-educate na siya kung ano yung importance ng dentistry sa buhay ng tao. So, ayun, Doc, sigurado ako maraming makaka-relate sa mga sinabi mo. Doc, totoo bang masakit ang mga dental treatment and dapat ba silang mangamba sa mga procedure? No, not necessarily. Kasi pag sinabi mo dental treatment, you're trying to avoid na mas maging malala pa yung case. Okay? And then, secondly, kailangan yung dentist din naiintindihan yung nararamdaman ng pasyente. Pinupunta, how do you call this? Nilalagay din namin yung sarili namin sa pasyente. So, kailangan maging maayos din kami sa pag-treat. Magaan ng kamay, maayos, explained lahat. Ina-explain din lahat ng mga gagamitin. Para at least kahit pa paano na-orient ang pasyente, nakakalma siya. Okay? Naiintindihan niya lahat kung anong gagawin. At the same time, nagkakaroon siya ng idea na, masarap pala, maayos, okay palang magpa-dental, hindi pala nakakatakot, ganyan-ganyan. So, naiintindihan niya yung buong proseso. So, nakadepende rin yun sa dentista at saka sa lahat ng team kung paano magiging okay or komportable ang feeling ng pasyente doon sa procedure. So ganun pala, Doc. Kung takot ka sa sakit, wala na talagang excuse. Oo, kasi fear lang yan. Pag naramdaman mo naman or na-experience mo na yung ginagawa namin, na hindi ka naman na nasaktan or what, ma-feel mo rin na, okay pala magpa-dental. Kaya kailangan gawin ko na to regularly. Doc, pagdating naman sa presyo ng treatment, ako kasi naniniwala ko na dental treatment is an investment. Ano pong masasabi niyo sa mga tao na nagsasabi na pangmayaman lang po yung pagpapadentist? No, of course not. Kasi actually, mas maganda yung early detection for early prevention. Siyempre, for example, hihintayin mong lumaki na yung case or lumala yung case, the more money you will invest. But then kung nasisimulan mo na habang maaga pa, mas konti ang magiging expenses mo. At the same time, mas mahalagaan yung teeth mo, mas tatagal sila dun sa bibig mo. But then, kung pabaya ka rin or nineglect mo lang, bahala na, ganyan-ganyan, mas malaki talagang pag na-realize mo na lately na, kailangan ko pala may ngipin kasi lumulubog na yung pisngi ko. Kailangan ko pala may ngipin kasi sali ako sa pageant. Mga ganon. So, pag na-realize nila na ganon, na worse na yung case ng oral cavity, ng teeth niya, so, talagang mag-i-invest na siya ng mas malaki kesa nung prevent niya pa lang nung una pa lang. Tama ka dyan, Doc, na mas magastos kung pababayaan mo yung ngipin mo. Yes, totoo yan. Kasi mas maganda yung, say for example, meron kang will na ma-maintain yung ganda ng teeth mo. So, every now and then, pupunta ka ng effort, gagawa ka ng effort para magpa-cleaning. Mas maganda kung na-maintain mo yun kahit na once a year, kung hindi ka man talaga grabe, kung maganda ka naman mag-oral hygiene, kahit once a year lang, just to check and detect kung meron ng problema sa ngipin. By that situation, nakikita na natin magiging future. Kung gagastos ka ba sa mas malaki, mag-i-invest ka ba ng super or tama lang, sakto lang, parang mini-maintain mo. But then, ngayon kasi aesthetics na tayo eh. So, kung gusto mo that's what we call enhancement na lang. But then yung maintain, okay tayo doon. But then yung gusto mong i-enhance pa, syempre, investment din yun. Depende sa lifestyle. Yun will depend on your lifestyle. Okay? So, for them, kasi talagang sila,
Kaya nga nila naka-veneers or naka-zirconia, whatever. Yun ang mga minemaintain nila kasi. Depende rin sa lifestyle ng tao. Doc, marami ka namang patient na nagsabing takot sila sa dentista pero nabago naman yung pananaw nila. And ano po yung mga usually na sinabi nyo para magtuloy po sila sa treatment nila? Okay. Nangyari many times. Say for example, I'll give you one good example. Merong patient na pumunta rito, supposedly for cleaning only. Okay, nag-office siya for cleaning only. One of those lang siya, ha? Just giving you an example. Tapos, nakita ko yung teeth niya, so in-assess ko, in-analyze ko, in-explain ko sa kanya kung ano yung maging pros and cons. Okay? And then, after cleaning and konting pasta, naintindihan niya yung pinupoint ko, naintindihan niya yung magandang mangyayari sa teeth niya pag gagawin namin yon. So, nag-proceed kami sa braces installation. On that same day, siya mismo nagsabi, nagpunta lang ako dito para magpa-cleaning. Paglabas ko, meron na akong braces. Okay? And then, hindi siya nagsisi. Bakit? Nakagraduate na siya eh. In less than 2 years, okay na. Masaya na siya, happy na siya. Ang ganda na ng teeth niya. Sa mga office mates niya, nire-recommend niya na to come here para magpakayos din ng teeth. Okay. Doc, paano naman po sa mga tao na sinasabing wala silang oras magpa-dentista? Ano pong pwede nating sabihin sa kanila para bigyan nilang importance yung meeting? Okay, so sa mga taong gano'n, like super busy, hindi natin sila masisisi eh. We understand that. Bakit? Kasi say for example, they're working 7 or in a week, 7 days, tama? They're working 6 days a week. And then let's say, isang araw lang yung off nila, Sunday. So they will choose, they will spend it with their families, or they will go to the dental clinics. Problem is, minsan may nararamdaman na sila, deadma lang. Pangalawa, yung budget. Okay, so aside from time, budget din. Kasi ano ba, i-spend ko ba ito sa ano ko or dito na lang sa family? So, depende lang din siguro kung ano yung capacity ng pasyente or yung kanyang thinking towards sa dental health. But then, kung may chance na magpupunta siya sa dental clinic, like for example sa amin, dito sa Exquisite, ina-explain namin lahat. Kung may chance siya na pupunta, pinapaliwanag namin lahat. Importance ng oral health, saka oral hygiene, lahat. Para maintindihan niya na, okay, let's game. At least magbibigay ako ng konting time or para naman ano ko yung sarili ko sa oral health. So, ayun mga ka-Exquitalk, walang dahilan para matakot tayo sa dentista. Hindi rin totoo na masakit yung mga dental procedure. And hindi rin totoo na hindi mo kailangan magpa-check up hanggat hindi masakit yung ngipin mo. So, ayun po, Doc, before we end, meron po ba kayong gustong i-share sa ating mga viewers? Okay, so tandaan lang po natin, early detection leads to early prevention. Hindi naman kailangan mag-spend ka ng napakalaki. Basta naalagaan mo na yung ngipin mo, so konti lang magiging invest mo sa dental procedures or dental treatment. Pag pinabayaan mo nga yung ngipin niya, so ang mangyayari, magiging worse, mas malaki ang magiging gastos mo, mas malaking kakain ng time para sa'yo, para doon sa treatment. So, yun lang. Kailangan alagaan natin mabuti ang ngipin natin para hindi tayo nag-worry sa mga bagay-bagay na hindi naman talaga totoo. Mga myths, kung tutuusin. There you go, straight from Doc Joyce. Thank you again, Doc. Kaya mga ka-Exquitalk, book your dental appointment at Exquisite Advanced Dental Center, where healthy smiles begin!